Iha, kung hindi mo matanggap ang paghiwalay niyo ni Kurt, hindi ka pa rin dapat gumagawa ng eksena sa engagement party nila. Sabi ni Elena Stratev na umangkla sa braso ni Zopronio. Nag-alisan at pumasok sa loob ng yate ang mga kasama namin. Wala na rin si Kurt. Handa na ang mga lihim na kamera na si Tori ang siyang nagmo-monitor. Gumawa ka pa talaga ng eksena? Para na ngayong leon si Tita Zaprea. Ako nga ang pumatay sa tatay mo. Sapat ba ang evidence mo? Hindi ako makukulong sa ganitong style mo, Amira. At ano? Plano mo pang ipaalam na hindi ako ang lolo ni Kurt? Anong tingin mo sa sarili mo, Iha? Nakangising tanong ng matanda. Kahit anong gawin mong paninira sa mga plano namin, hindi ka naman paniniwalaan ng mga tao. Tumawa pa ito. Mom! Nakangising tawag ko kay Elena Stratev. Thank you sa pagbabantay kina Zofronia at Zaprea, ha? Upang hindi sila makapagplano pa. What? Sigaw ni Tita Zaprea. Nakita ko ang takot sa mukha ni Elena Stratev. What did you do, Elena? Nakakatakot na tanong na matanda dito. Oh God, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Blinakmail ako ng babaeng ito. Nasa kanya lahat ng yaman ngayon ni Kurt. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin kapag nawala si Amira. Hindi pwedeng matuloy ang annulment nila. Tulirong paliwanag nito. Nasa kanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Tita Zaprea. Yes, Tita. Kapag namatay ako, lahat ng iyon ay sa foundation na napili ko mapupunta lahat. Saktan niyo ako. Tiyak na hindi niyo na matitikman ang yamang kinababaluan niyong makuha. Tumawa pa ako sa mga ito. No, we can do something about that. Dapat ka nang mamatay. Hindi ikaw ang sisira sa lahat ng plano namin. Dinampot ng matanda ang baril. Ngunit tumawa lang ako. Kay lalaki mong tao pero wala kang bayag? Alam mo bang kasalukuyang napapanood ng mundo ang lahat ng kagaguhan niyo? Zopronio? Tita Zaprea? Elena Stratev? What? Pagpasensyahan niyo na. Hindi kasi ako mabait na tao eh. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Ang araw na magbabayad ang mga taong may atraso sa akin. Hindi pa rin aayon sa gusto mo ang lahat. Aayon. Lalo pat hindi niyo makukuha ang yamang inaasam niyo. Nakangising ani ko rito sa kabahagyang umatras. Bago pa man ma-realize na mga ito ang plano ko ay nagpatulog na ako sa tubig. Kitang-kita ko pa ang shock sa mukha ni Kurt na pabalik sa eksena nang makita ang ginawa ko. I even heard him scream like crazy. Kapag nawala na sa focus sa mga ito, mas makatitiyak ako na mailalayo ko sa panganib si Kurt at Kendra. Saka ako babalik at iisa-isahin ko ang mga nagkasala sa akin. Tiyak matatanggapin ko ang offer ni Tina na babalatan daw niya ng buhay ang mga customer na idadala ko sa favorite spot niya. Tao! Kahit malapit nang mawala sa ulirat dahil sa pagod sa layo ng nilangoy ko'y nakuha ko pang magpanggap na walang malay para makatotohanan. May lumusong upang kunin ako. Nagpanggap na wala talaga malay sa mga tao. Is she dead, Yaya? Dinig kong tanong ng batang babae. Stay! Stay, Momo! Tili naman ang batang lalaki. Dito lang kayo! Dinig kong sabi ng isang babae na sa tingin ko ay siyang lumuhod sa tabi ko at waring sinusuri ako. Sinusubukan akong i-revive ng isa. Base sa kilos nito, alam nito ang gagawin sa ganoong sitwasyon. Come on! Come on! Sabi ng babae na hinawakan pa ang kamay ko. Rinig ko ang maraming yabag na parating. Sa ilang taon ko sa organization, kahit mga yabag lang, ang marinig ay kaya kong bilangin kung ilan ang parating. Ganon kagrabe ang training namin. Anong ginagawa nyo? Pabayaan nyo? Sigaw ng kararating lang na babae. Sa takot ng babaeng nagre-revive sa akin ay akmang titigil ito pero nagsalita ang babaeng may hawak sa kamay ko. Ituloy mo. Mariing utos nito rito. Nila! Saway ng babaeng pumipigil kanina pa pero hindi iyon pinansin ng mga babaeng nakapalibot sa akin. Do it! Maring sabi nito kaya naman kumilos na ang babaeng nagre-revive sa akin. Ilang minuto rin ang pinalipas ko bago ako inihit ng ubo. Ang husay ko sa acting ay ang nagpaperpekto ng eksenang ito. Yay! Tuwang-tuwa na hiyaw ng dalawang bata. Yaya is a superhero! She saved the lady! Sabi ng tinig na isang batang babae na tumatalon-talon pa. You did it, Yaya!
Sabi naman ng batang lalaki. Ano pang hinihintay nyo? Ipasok ang mga bata. Maring utos ng ginang. Pakibuhat siya at ipasok sa bahay. Utos naman ng babae sa tauhan. Sa totoo lang nanghihina talaga ang katawan ko sa sobrang pagod. To the point na hinayaan ko lang na buhatin ako ng mga ito. Hindi natin siya pwedeng pabayaan dito. Ano ng babae na siyang kanina pa kumukontra sa ginang. Mama, sino kaya siya? Pagkatapos akong dalhin dito sa silid na ito, ay saka lang ako dinapuan ng antok sa ilang oras kong paglangoy. Sa pagod kong ito, kailangan paghusayan ni Kurt ang pag-arte niya roon. Hindi ko alam kung ano ng balita sa misyon ni Latina na makuha ang tunay na lolo ni Kurt. Pero malaki ang tiwala ko sa grupo. Never pang pumalpak ang misyon namin lalo't magkakasama namin binuo ang plano. Hindi ko alam, anak. Dinig ko sabi ng babae. She's pretty, Mama. Is she? Mama, I think she's awake na. Sabi ng batang babae sabay turo sa akin na hindi ko pa man tuluyang naididilat ang mata ko ay naaaninag na ito. Dahan-dahan ako nagmulat ng mata. She's awake! Nang mag-angat ako ng tingin sa babae, kunwari lumarawan ang gulat sa mukha ko. Hindi lang isang misyon ang tinatrabaho ko. Nang malaman naming may isang bantay sarado sa parting ito na isla at hinihinalang pinagtataguan ng ilan sa mga misyon organization ay pasimpleng inaccess ni Tori ang CCTV ng isla pero hindi kalaban ang nakita namin doon. Kung hindi, ang asawa at anak ni Carlos Buenaventura, isa sa kaibigan ni Kurt na matagal nang nangungulila para sa asawa nito at sa anak na never pang nakilala at nakita. Kumusta ang pakiramdam mo? May gusto ka ba? Tubig? Pagkain? Sunod-sunod na tanong ni Anila sa akin. Tubig. Sabi ko rito. Mabilis na nagsalin ito ng tubig sa baso at iniabot iyon sa akin. Pansin ko ang panakanakang pagtitig nito sa akin. Anong pangalan mo? Tanong ng batang babae. I'm Kaden. She's Kate, my twin sister. Singit naman ng batang lalaki. Matanda ang mga ito ng 1 taon sa mga anak ko. Siguro kung lumaki ang mga ito sa Di Alpas Town at may uwi ko ang triplets ko doon, ay tiyak na magiging magkakaibigan mga ito tulad ng kanilang mga ama. Amira. Paus ang tinig na sabi nito. She's my mama, Anila. Turo naman ni Kate sa ina nito. Hi, Amira. Sabi ni Anila sa akin. Thank you for saving me. Paus ang boses na sabi ko rito. Si Kaden ang nakakita sa iyo kanina. What happened? Tanong nito sa akin. Nagiwas ako ng tingin dito. Tiyak na wala namang makakarinig sa pag-uusapan namin ito dahil tiyak ngayon ay pinanonood na kami ni Tori. Walang audio kaya safe. Mama, baka masakit ang lalamunan niya. Marami kang nadrink na salt water? Cute na sabi ng batang si Kate. Yeah. Paos na sabi ko rito. Kate! Kaden! Dinig naming tawag ni Carmina, ang ina ni Anila. Ama, punta muna kami kay Lola Si. Dali-daling naghawak kamay ang kambal at lumabas na si Lida. Kung may kailangan ka, pwede mong pindutin ito para manotice namin. Susundan ko lang mga anak ko. Itinuro nito ang buzzer na ipinalagay ko kanina roon. Anila. Mabilis kong hinawakan ang kamay nito. Yes? Takang tanong nito. I know you. Nanlaka mata nito sa sinabi ko at agad na naupo sa tabi ko. Kilala mo ako? Sigurado ka? Halata sa mukha nito ang takot at excitement. Carlos. Pagbanggit ko sa pangalan ni Carlos. Not here. Baka may ibang makarinig. Takot na sabi nito pero hindi noon na itago ang excitement dito. Hinahanap ko pa rin niya. Naghihintay pa rin siyang bumalik sa piling niya. Kinabig ako nito at mahigpit na niyakap. Mukhang nabuhayan ito ng pag-asa dahil sa akin. Thank you. Thank you. Naiiyak na sabi nito. Maya-maya ay mabilis na humuwala ito sa pagkakayakap sa akin saka mabilis na nagpahid ng luha. Act as if hindi mo ko kilala. Lalabas na muna ako. Sabi nito sabay dampot sa pusa nito at dali-dali lumabas ng silid. Kumain ka muna. Sabi ni Anila nang bumalik ito ng silid. Bitbit ito ang isang tray na punong-puno ng pagkain. Salamat. Taga saan ka ba?
Tanong nito sa akin. Sa kabilang isla lang. Namamangka kasi ako at aksidenteng nahulog sa bangka. Sabi ko sa kapasimpleng taning na ng bantay. Magpalakas ka. Pwede kang ihatid sa kabilang isla ng tauhan namin. Salamat. Dahil sa inyo'y buhay ako. Malaking tulong ang ginawa niyo. Sabi ko rito. Bago ako umalis, kailangan mabusisi ko muna ang lugar na ito. Winisik-wisikan ko ng alak ang sarili ko. Wala pa akong balita kay Amira. Oras daw na hindi ko ginalingan sa pag-arte ay hindi na ito babalik. Takot na takot ako nang makita ko ang sadyang pagpapatihulog nito. Kahit pa sinabi ni Amira na kayang-kaya niya, hindi ko pa rin maiwasang matakot sa plano niya. 1 linggo lang ang pangako niya na magkukubli at maghahanda. Kailangan ko lang ipakita ang acting skills ko. Dumating ang mga kaibigan ko na may kanya-kanyang dala ng mga alak. Hindi ko alam kung nandito sila para sumuporta o para lang mag-inom sa mga dala nilang mga mamahaling alak. Para mas mukhang problemado, pinagbuti ko pa ang pagluha ko. Kung mukha man ako miserable sa harap ng mga ito'y ayos lang. Pinanonood kami, tiyak na Zopronia Ibon. Iisipin nito na wala talaga akong silbi at wala na magiging halaga pa rito dahil wala na sa akin ang yaman ko. I saw it. Sinubukan kong takbuhin siya pero... Umiiyak na kwento ko sa mga ito. Napabuntong hininga naman ng mga kasama ko na kanina ko pa na halatang iniiwas nila sa akin ang alak. Mabuti naman dahil hindi makatutulong kung malalasing talaga ako. Si Carlos ang hindi nagtagal. Nang may tumawag dito ay dali-dali nagpaalam na. Isa pa ito, ang hassle rin ng love life nito. Nakakabaliw ang sitwasyon dahil 3 taon na nitong hindi nakikita ang mga anak nito. Nakakaawa. Mas nauna pang nakaalis sa mga kasama ko ngayon dito sa sala ng bahay. Kunwari susuray-suray na bumangon ako at pagapang na nagtungo sa 2nd palapag ng bahay. Dapat pala nagpa-enroll ako for acting. Pagdating ko sa silid ni Amira, nag-request ako kay Luna ng malakas na tugtog. Saka ko inilabas ang cellphone na nasa ilalim ng kama. Nag-aalala ako kay Amira. Wala man lang balita mula rito pero bago ko pa iyon mabuksan, cellphone ko ang tumutunog. Carlos? Hindi ko dapat nasabihin ito sa'yo. Pero nakausap ko sa Amira. Isasend ko sa'yo ang address. Talaga? Ayos lang ba siya? Sige, send mo yung address. Tuwang-tuwa ako na malamang ayos lang ang asawa ko. Thank you, Lord. Pinakinggan mo ang mga dasal ko. Gusto ko ito makita at makatiyak na ayos lang ito. Kaya naman, nang makita ko ang address na sinad dito ay dali-dali nang nagbihis ako. Ba't nagsama ka pa ng malandi the second? Nakasimangot na tanong ko. Pagkatapos akong ihatid sa villa na inihanda ni Tori sa akin, ay tinawagan ko kaagad si Carlos. Hindi ko talaga tinanggihan ang misyon na ito. Natulungan si Anila at Carlos dahil kaibigan ng mga ito si Kurt. Kaya bukod sa misyon ko, ay isinabay ko na ito. Palibhas ay heartbroken. Pangaasar ni Lander sa akin, pero yumaka pa rin ako rito. Gago itong kaibigan ko na ito. Nagpakasal nga kay Celine pero patuloy pa rin ang deal ng mga ito na walang pakialaman sa affairs ng isa't isa. Kung ako kay Celine, puputulan ko talaga ito ng kinabukasan sa sobrang gago. Akala ko talaga kailangan ko na maganda ng black suit. Kunwari umiiyak na sabi ni Lander. Nagdrama pa. Alam naman ito ang kakayahan ko. Para saan? Tanong ko rito. Para sa burol mo. Gago. Nakasimangot na sabi ko rito at sinanyasan ko na pumasok na sila. Maguna ang sala na waring ilang araw na ang kalat doon. Hindi naman ako ang nagkalat doon. I-check mo yan. Itinuro ko ang isang envelope na maliit lang. Palihim iyong ibinigay ni Anila sa akin. Ano to? Tanong nito pero mabilis na dinampot iyon na tiningnan ang laman. What is that? Tanong ni Lander. Oh my God! Singhap ni Lander at inagaw iyon kay Carlos. Akala naman ito ang ama kung makareact. Napadpad ako sa isla na pag-aari ni Carmina. Ilang araw ako doon bago pinagtulakan ni Carmina na umalis. Natatawang sabi ko. Hindi ko pa rin naman pwedeng sabihin na misyon ko talaga ang pagpunta sa islang iyon. By the way, congratulations nga pala. Dumalaw ka kaagad. Natatawang sabi ko rito. Kung si Carlos ganito ang aksyon, paano pa kaya si Kurt? It's a twins. Usal nito na punong-puno ng ligaya ang dibdib. Yup, at napaka-cute nila.
Tugon ko rito. Sa ilang araw na pananatili ko sa isla, nakalaro ko na rin ang mga bata roon. This one is Kaden. Well, the baby girl, she's Kate. Sabi ko rito. Muling inagaw nito ang larawan kay Lander. Are you ready to hear them calling you Dada? Nakangising tanong ko rito. Matagal na akong handa. Napapanaginipan ko pa nga eh. Lubos na lubos ang kaligayahan nito sa dibdib. Ngiting-ngiti ito na maluha-luha pa. Well, kailangan mong galingan sa pagdidisguise. Dahil makakapasok ka lang sa lugar, sa ayos mong iyan. Gusto kong ikaw mismo gumawa ng pagmamatsyag sa isla nila. Dahil tiyak ko, nahasa ka na sa ganyang gawain dahil kay Lander. Hindi ko naman kasi buong nalibot iyon dahil ayoko maghinala sa Carmina. Kaya ko yan, sabi nito. Kailangan mong malaman ng mga pasikot-sikot sa lugar dahil hindi ko iyon nagawa sa higpit ng pagbabantay nila. May nakontak na ako na tutulong sa akin para mahak ang CCTV ng lugar. Kunwari sabi ko dito pero sa totoo lang, noong nakaraan pa nagkaroon ng access si Tori. Thank you, Amira. And by the way, sabihin mo sa kaibigan mo, huwag na siyang tumuloy sa pagpunta dito dahil aalis na rin naman ako. Wala kang isang salita, gago ka. Nakasimangot na sabi ko rito, paano kung masundan si Kurt? Sa sobrang pag-aalala nito, hindi na ata naisip na baka masundan nito. Nakukurot ko talaga sa itlog yung gagong iyon. Darating ang tao na kukuha sa'yo rito. Papalitan mo yung isang tauhan na sumibat at ayaw nang bumalik sa isla. Sige, salamat Amira. Tumayo na ako. Makakausap mo ako sa phone at sa bagay na ito. Pero hindi na ako personal na tutulong dahil aalis na ako. Tinapi ko ang balikat nito. May darating dito para maging guide nyo. Good luck, Carlos. Sabi ko at dinampot na ang bag na nasa couch at umalis na. Kailangan hindi muna kami magtagpo ng landas na Kurt. Ayoko masira ang plano dahil sa reckless na kilos ng gagong iyon. Buti na lang talaga mahal ko eh. Bakit hinayaan mo mangyari ito? Galit na sigaw ni Zopronio Ibon sa akin. Bakit mo sa akin sinisisi? Ano ko ba yung nagplano na makasal si Kurt kay Amira? At ano? Isisisi niyo sa akin? Samantalang kayo ang naglihim ng malala sa akin. Ikaw, Zafreya. Kaya pala kapit na kapit ka sa asawa ko dahil siyang tatay ng anak mo. Asawa? Kasal ba kayo? Pareho lang naman tayong hindi pinakasalan ni Zopronio. Saka pwede ba? Huwag na tayong magsisihan. Saan natin ngayon hahanapin ng tunay na Senior Theodore McWright? Kapag bumawi ang matandang iyon, hindi ko alam kung saan pa tayo pupuluting lahat. Dumating kami rito na wala na ang matanda. Walang bakas ng forced entrance ngunit wala kahit na isang tao na siyang naiwan noong umalis kami. Tawagin mo sa attorney. Kailangan mapigil natin ito. Oras na mawalan tayo ng pera sa tingin nyo. May magagamit pa tayo sa mga tauhan natin. Ano ka ba? Calm down, okay? May pera ang grupo. Nasa pangalan iyon ni Kendra. Magagamit natin iyon. Lumapit pa si Zafreya at hinaplos ang dibdib ni Zopronio. Bumuntong hininga ako at nag-iwas ng tingin. Kailangan ko isipin ang mas ikabubuti ko at hindi iyon sa poder na lalaking ito. Nag-ausap na kami ni Amira. Tutulungan ako nitong ayusin ang gusot namin ng anak ko. Kailangan ko lang maging mata nito kay Zopronio. Juan, umakit muna tayo sa kwarto at nang makapagpahinga ka muna. Tinabig ko ang kamay ni Zafreya na napasimangot ngunit hindi na nagkomento, lalo na't umakbay na si Zopronio sa akin. Magkasintahan na kami ni Zopronio noong magsimula ang plano nito kay Senior Theodore McWright. Habang si Zafreya ay nakilala lang nito sa club noong kasal na ako kay Tress McWright. Kanina pa mainit ang ulo nito. Nagutos na rin ito para hanapin sa Amira upang bawasan ang problema sa babae. Pero hindi pa rin makita ito. Mahigit 1 linggo na. Hindi nito matanggap na mawawala lang pala't mapupunta sa babae ipinasok ng anak nito sa buhay ni Kurt ang lahat ng inaasam nito. Tama si Amira. Kapag nawala ang anak ko, si Kendra makikinabang. Posibleng tanggalin din ako ng mga ito sa landas nila at hindi ako papayag doon. Pinaghirapan ng anak ko ang kung ano man na meron ito, kasama ng dadatres nito. Hindi pwedeng mawawala iyon sa amin ng anak ko. Mahigpit na yakap ang isanalubong ni Kurt sa akin pagpasok ko ng unit nito, ngunit itinulak ko ito sa kanilang pasan.
Sumunod naman ito agad at hinila kong paupo sa couch. Nagkalat sa center table ang mga pinagkainan na tiyak na ang salarin ay ang babaeng abala sa laptop nito. Mabilis na tumit pa roon, kaya hindi man lang nababaling ang tingin sa akin. Nasa safe na lugar na si Tatang. Tatang mo? Tanong ni Kurt na halos kasi na ako. But I just let him. Miss na miss ko rin ito. Sa ilang araw na hindi ito nakita. Kung pwede nga lang nahilahin na ito patungong kwarto pero nagpigil ako. Nakakahiya naman kay Tori. Sa amin lahat, si Tori ang tagos sa buto kapag nagsalita. Ayokong masermonan nito. Your father? Ani ko rito. Napasimangot pa si Kurt at bahagyang umiling. Ligtas na siya. Pero mahihirapan ng makalakad dahil sa pagkadurog ng kanyang binti na sa tingin pa ni Mercedes ay ilang taong iniinda nito dahil hindi maayos ang operation doon. Nasa na nga ulit siya? One of the safe house. Pero nakapag-usap na sila ng abogado. At lahat ng account under his name ay ipapa-freeze muna. Good. Tumatango-tango sabi nito. Mukhang desperado talaga si Carlos Buenaventura na makita ng asawa niya. Iiling-iling na sabi nito na iniharap ang laptop nito sa amin. Kita doon ang isang bahagi ng CCTV kung saan ay may inihulog ito sa baba ng balcony at pasimpleng sumisipat-sipat. Pakitulungan na lang siya. Dating gawi. Yeah, magpahinga na muna kayo. Sabi nito. Tumayo na agad at hinila si Kurt patungo sa silid. Please lang ha, huwag maingay. Pahabol ni Tori na pareho namin ikinangisi ni Kurt. Inilak naman ni Kurt ang pinto saka ko hinila patungo sa kama at mahigpit na niyakap nang nakahiga na kami ng maayos. Huwag mo nang uulitin yun ha. Parang gusto ko nang kumawala ng puso ko sa sobrang kaba. Yung makita kang unti-unting nahuhulog sa kalagitnaan ng gabi. Sa malalakas na alon, para ko masisiraan ng bait. Naramdaman ko ang pagkabasa ng leeg ko dahil doon nakasubsob ang mukha nito habang mahigpit akong yakap. Para akong sinasakal. Hindi ako makahinga. Umiiyak na talaga ito. Humigpit pa ang yakap kaya naman yumakap na rin ako dito at marang hinagod ang likod nito. Sinabi ko naman sa'yo magiging okay ako, diba? Kaya ko. Basic lang sa akin yun. Kahit pa sabihin mong kaya mo. Kahit pa mapatunayan ko ang kakayahan mo. Hindi pa rin mababago na takot akong mawawala ka sa akin ulit. Kahit pa basic lang sa iyo yan, hindi mawawala sa puso ko mag-alala at asamin na sana nasa tabi kita at ayos at tiyak na hindi mo papahamak. I'm okay. Tagalin mo sa puso mo mga worries mo na ganyan. Ayoko maging takot sa puso mo. Ipinapangako ko kapag natapos na ang mission kong ito, lalayo na ako sa bagulong mundo ng organization. Thank you, Amira. It means a lot to me. Bahagi akong lumayo rito at pinahid ang luha nito. Si Kendra nga pala. Tanong ko rito. She's fine. Kasama siya ngayon ni Luis. Thank you. Alam ko kung bakit ito nagpapasalamat. Ngumiti ako rito. Deserve niyo ni Luis na malaman ng totoo. Si Luis na ang bahala magsettle sa problema sa magulang niya. Tiyak namang hindi niya pababayaan ang magulang niya lalo na't kahit hindi siya tunay na anak, ay hindi siya pinabayaan. Noong inirecord namin ng boss ni Kurt at Luis, nagkaroon din ako ng pagkakataon na isiwalat sa dalawang lalaki ang iba ko pang nalaman. Nabuntis ni Tres McWright, ang anak ni Manang Vilma na 16 years old pa lang. Namatay ito dahil sa panganganak. Kaya naman si Senior Theodore McWright ay nagdesisyon na huwag ipaalam sa kahit na sino kung sino ang tunay na magulang ng baby. Lumaki si Luis na ang akala niya ay tunay na magulang ay sina Vilma at Bernard. Nagawa na rin namin ng paraan na mailipat sa pangalan ni Luis ang ipinamana dito ni Luis McWright. Sana'y dumating ang panahon na masabi na ni Luis ang totoo kay Kendra. Sana nga, mahal naman nilang isa't isa. Mahirapan ang kapatid mo, that's for sure. Pero siguro naman makukuha niyang magpatawad. Tumangutango ako. Kurt, alam mo naman siguro hindi pa ako pwede magstay. Alam ko, hindi kita huhusgahan sa kung ano man ang magiging plano mo. Tapusin mo. Saka ka bumalik sa akin ang buong buo. Tumango ako rito at marahang inilapat ang labi sa labi nito. Gusto ko na rin matapos ito. Gusto ko nang makasama ang mga anak ko at mabigyan ng mga ito ng buong pamilya. Masarap na ang tulog ni Kurt na lumabas ako. Inabutan ko si Tori na sa laptop pa rin ito ang kanyang atensyon.
Ito yung address ng hideout ng Ambrose Gang. No CCTVs. Kailangan pumasok mismo roon upang magmanman. Hindi lang mission mo ang uusad kung papasok ka sa headquarters nila. Maaari mo ring mailigtas ang ilang kabataang kinidnap ng grupo. Kasama na ang anak ng isang mayor at pamangkin ng isang judge. Noted. Ngayon na ba? Yeah. Alam mo naman siguro mag-isa ka lang napapasok. Yeah. Nagkibit balikat pa na wari baliwala lamang iyon. Kung gusto ko matalo ang kalaban ko, kailangan kong bawasan muna ang galamay nito. Nasimulan ko na iyong bawasan ng mahikayat ko sa Alana Strateb na umanib sa amin. Kendra was already eliminated. Hindi naman ako bothered kay Tita Zafreya. Pizza delivery! Bumusina pa ako ng sunod-sunod upang kunin ang atensyon ng dalawang lalaki sa labas. Mabilis na nagsitayuan ng mga ito at excited na lumapit sa akin. May maliit na patalim sa gilid ng palad ko na nagkokonekta sa guwantes ng suot ko. Nang makalapit na ang dalaway, iniabot ko na rito ang pizza na in-order ng mga ito. Pasimpleng idinikit ko ang maliit na patalim sa palad na lalaking siyang kumuha sa kahon. Hala, sorry po. Sumagi sa kuko ko. Kunwari hingi ko ng paumanhin ng lumika iyon ng maliit na sugat at dumugo. Naku, ayos lang iyon, binibini. Sabi ng lalaki na bali walang pinahid ang dumugong sugat sa pantalon nito. Tinanggap ko ang bayad. Hindi nila nakikita mukha ko dahil sa face mask na suot ko. Maiksi rin ang short ko na pinaresa ng boots habang naka-jacket naman na itim sa pangitaas. Gusto mo bang samahan kami sa loob? Nang matikman mo rin kami. Haste, yung pizza. Pwede ba? Hinaplos ko ang kamay nitong may hawak na pizza. Wari naman itong kinilig at mabilis na tumango-tango. Sure. Napapito pa ito at ang kasama niya. Sumunod ako sa kanila. Tsak mamaya lang ay hihilahin na ito ng antok at hindi na magigising pa. Nagpalakpakan ng mga kasama nila nang makita ko. Tuwang-tuwa at waring hayok na hayok sa laman. Nang paluin ng isa ang pang-upo ko, kunwari nagulat pa ako at napalo ito. Props lang ang kuko. Artificial nails na kapag bumaon, kahit na bahagya lamang sa balat ng isang tao, ay naglalabas ng konting fluid na siyang papatay sa kanila. Katulad ng lasong nakalagay sa kutsilyo. Magiging effective lang iyon kung masusugatan ito. Hindi naman ako nabigo. Agad na nagpaalam saglit ang unang lalaki na nasugatan ko. Tsak na umaepekto na ang lason. Umupo ako sa bakanteng pwesto sa gitna ng dalawang lalaki. Nagsisimula ng kumain ng mga ito ng pizza nang sumunod ang lalaking pumalo sa pangupo ko. Sabi nito'y hinihila raw ito ng antok. Kaya naman mas natuwa ang mga kasama sa pag-aakalang masusolo nila ako. Ang dalawang lalaking katabi ko ay hindi man lang namalayan ang maliit na sugat na nagawa ko. Napabungis-ngis ako ng itong dalawang katabi ko naman na nagpaalam. May 4 pa. Tapos iba pa yung mga rumoronda. Napansin kong binigyan ng isa ang mga katropa nito ng dala kong pizza. Napangisi ako. Tiyak na 5 minuto lang pagkatapos nilang makain iyon ay sa hukay na ang katapusan nila. Ilan ba kayo rito? Malay nyo, mapagbigyan ko kayong lahat. Malambing na tanong ko sa lalaki sa harap. Yumuko ako kaya naman para itong nauulol na napatitig sa aking dibdib. Naku, baka hindi mo kayanin. Tsak nawasak akong lahat kami. Nagtawa na ng mga ito. Nasa 30 kami. Nakangising sabi ng mataba. Ito lang ang nakashow ngayon ang mga braso. Kitang-kita ang tattoo na dahilan ko bakit nadawit ang mga ito sa paghihiganti ko. E di simulan na natin. Ano, 4 kayo? Tara. Napapito ang mga ito na mabilis na nagtayuan. Pero kung masusunod, nakangising sabi ko sa mga ito. Pagpasok namin sa mistulang silid na inuukupan ng mga tauhan, nakita pa namin ang mga kasama nila na unang nalaso ng patalim ko. Higa na kayo sa mga kama nyo. Tapos, mabilis ako naganap ng mga panali. Mukhang dalang-dala ang mga ito ng excitement, kaya nang sabihin kong itatali ko sila saglit ay mabilis namang nagsipayag. May isa pa nga na bago pumayag na itali ay inilabas na ang kanyang alaga. Napailing na lang ako. Wala man lang binatbat ang lalaking ito sa anaconda ng asawa ko. Nakatingin ang mga ito sa akin nang sinimulan kong haplusin ang dibdib nung una. Saka pasimpleng kinalmot ito na napahalinghing na agad. Mukhang fetish ng isang ito ang kalmutan, pero hindi pwedeng maging makalat. Kalma ka lang ha? Sumunod ang tingin nito nang tumayo ako at isununod ko ang isa.
Kung anong ginawa ko sa una ay madali ko lang nagawa sa iba. Saka ako tumayo at mapang-akit na gumiling-giling sa harap ng mga ito. Ilang minuto ako sa ganitong gawain at nang tingnan ko mga ito ay mga nakapikit na. You may rest in peace. Dimwit. Nakangising sabi ko sa mga ito at dali-daling kidalas ang mga tali ng mga ito at iniayos sa mga ito na wari lang na natutulog. Madami-dami pa sila. Kailangan ko nang magmadali. Kulang ako lumabas ng silida. Agad na humarang ang isa sa akin kaya naman hinila ko ito papasok ng silida. Nang hindi naghihinala ang mga kasama nito. Saka pa simpleng idiniin ang kuko ko sa bandang kilikili nito. Naiihi ako. Higa ka muna. Mahina naman yung mga kasama mo. Giling pa lang ang ginagawa ko. Nakangising sabi ko. Oh, nakalimutan ko nga palang tinanggal ko na kanina ang mask ko. Tumango naman ito at pumwesto sa bakanteng kama. Another one. Nakangising sabi ko, saka dinampot ang mask at saka dali-daling lumabas.